Welcome sa tong Bible study ug ang topic nga pagahisgutan nato karon it's about health reform gyapon pero this time ministers on diet reform. Kini siya kay series of studies nato ni siya ug diri na pud ta nga topic nga pagahisgutan nato karon ang 1 to 121 nga mga subtopics nga diskusan nato. Again, ang ato ang reference ani is from the Bible and the Spirit of Prophecy, Isaiah 8:20 to the law and to the testimony. Sa pagsugod mag-ampon sa ta. Ginoong Diyos nga naa sa kaytas-an sa mga langit, nagapasalamat kami sa higayon nga magtuon na pud kami sa imuhang pulong regarding sa health reform or diet reform. But this time kay magisgot mi sa ministers and diet reform, nagaampo kami sa maong kahayag, sa maong paggiya sa pagtuon namo. Salamat sa pagtubag niini, amo ni siyang gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, dirita sa Watchman number 1. Unya, ingon din sa Isaiah 56:10 to 12. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Yung kining watchman karon, wa gyud doubt nga mao ni sila ang tigbalantay, so to speak, sa house of God karon. They are the ministers. Unya, mao pud ni siya ang nag-station din na nga manulunda nga nagbantay sa Laodicea. Nya ang manulunda nga nagbantay din na sa Laodicea sa 7 churches kay ministry man na siya. Unya ang ministry, ang mga leaders, ang mga ministers mao ni sila ang tigbalantay sa iglesia sa Ginoo karon nga mao ang Seventh-day Adventist. Unya gitan-aw ni Isaiah sa iyang vision nga ang mga watchmen diri, they are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs that they cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. Imagine, mao ni siya ang katawhan sa Ginoo. Gitagaan sa mensahe sa third angel's message, ang right arm mao siya ang health reform, pero ang description nga gihatag ni Isaiah kay lying down, loving to slumber, they are all ignorant, they are all dumb dogs. Kining sa spiritual, ang dogs gali, ang iro, kay tigbalantay man na siya sa panimalay. Unya ang iro nga dili makausig kay they are good for nothing iro. Kay ma-threaten ang kinabuhi sa iyahang agalon pag di siya muusig, pag naay intruder or naay kawatan nga mosulod sa panimalay. Unya dinhi sa spiritual nga side kay patyon gid na sila ang mga iro nga dili makausig, or ang mga ministers or ang mga watchmen nga dili singgit sa sala di na sa sulod sa iglesia kay isa gid na sila pamatyon sa Ginoo. Labi na sa study sa Ezekiel 9 sa purification sa judgment sa Ginoo sa iyang iglesia. Yeah, they are greedy dogs which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone of his gain from his quarter. Come ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink, and tomorrow shall be as this day, and much more abundant. Okay, mo na siya ang description ni Isaiah sa iyang vision. Ang mga watchmen, ang mga shepherds sa Ginoo sa karong panahona. The last generation niya nga mga watchmen ug ang iglesia po niya nga mao ang Laodicea, mao ni ang description nga gihatag sa atoa. Nya kini pod si Isaiah, gitagaan po ning vision siya sa Isaiah 66 sa panahon nga controversial pug kaayo kay naay coming sa Ginoo sa Isaiah 66 magsugod sa 15 ug paubos. Nya judgment ni siya sa Ginoo sa iyang iglesia sa Ezekiel 9 nga minaog ang Ginoo diri, tapos nagplead siya with all flesh, and then pag humanyag plead kay naghukom dayon siya. Unya ang gipang patay niya sa judgment niya ani nga pagnaog niya katong sa Ezekiel 9 kay ang katong isa ato kay nagtransgress sila sa laws of health. Nya gimension dito ang swine's flesh, gimension po dito ang mouse ug ang mga pagkaon nga abomination. Unya ang interpretation sa kadaghanan kay mao daw ni siya ang literal nga swine's flesh. Yes, kay ang vision man gud sa nakita ni Isaiah kay health reforman, kung magisgot kalintag mga swine, mga ilaga ug mga pagkaon nga dulumtanan, kay nagisgot po na siya sa health reform sa panahon ni Isaiah. Remember nga ang Levitical foods nga sa Leviticus 11 ug sa Deuteronomy 14, mao ni siya ang gipang distinguish sa Ginoo
sa malimpyo ug mahugaw nga pagkaon. Unya ang mga mahugaw nga pagkaon dulumtanan kay ingon dito sa pananaw ni Isaiah kay pampatay sila sa Ginoo. They are the wicked people inside the church. Since ang application sa vision ni Isaiah sa Isaiah 66 kay wala natuman sa ilahang panahon og matuman siya dinhi sa 70 Adventist, sa ato pa ang health reform karon, which is ang right arm of the third angel's message when it comes sa diet reform, kay go back to the original diet. That's why nga ang nagtransgress sa health reform sa original diet nga gasubsist gyapon sa flesh meats kay patyon pod sila sa Ginoo, sumala sa vision nga nakita niya sa Isaiah 66. Siguro for further nga discussion pwede ra gyapon niyo i-review ng study ang Isaiah 66:15 paubos kana nagisgot na siya sa judgment sa Ginoo. So sa pagpadayon, ang description na pod sa ministers on diet reform sa ato ang panahon karon sa 70 Adventist. Number 2, ang shepherds. Sila may tigbalantay. Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say unto them, thus saith the Lord God unto the shepherds, woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool. You kill them that are fed, but ye fed not the flock. Grabe no, ang description ni Ezekiel pod nga ang tigbalantay karon kay nagpadako lang sa ilahang kaugalingon pero ang mga ilahang gibantayan kay walay kaon. The disease have you not strengthened, neither have you healed that which was sick. Neither have you bound up that which was broken, neither have you brought again that which was driven away, neither have you sought that which was lost, but with force and with cruelty have you ruled them. And they were scattered because there is no shepherd, and they became meat to all the beasts of the field when they were scattered. My sheep wandered through all the mountains, and upon every high hill, yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them. And as for my flock, they eat that which you have trodden with your feet, and that they drink that which you have fouled with your feet. Grabe ba ang description dinhi nga nakita ni Ezekiel sa mga shepherds nga ang pagkaon kay gihugaw-hugawan nila, unya ang tubig pod nga imnon sa mga karnero kay gilubog nila. Therefore thus saith the Lord God, woe unto them, behold, I even I will judge between fat cattle and between the lean cattle, because you have thrust with side and with shoulder, and push all the disease with your horns, till you have scattered them abroad. Therefore will I save my flock, and they shall no more be a prey, and I will judge between cattle and cattle. So nakita nato nga ang vision nga gipakita ni Ezekiel nga ang pagka-disobedient, ang betrayal sa shepherds sa sulod sa iglesia karon sa sulod sa 70 Adventist, sa house of God. But bisan pa man sa ilang betrayal kay mo judge yun ang Ginoo sa ilaha. Unya pamatyon yun ang mga unfaithful nga mga shepherds sa Ginoo, those who betray God. Unya kung nabantayan nato sa study sa Ezekiel 9 sa judgment for the living, ang una pamatyon ana ang mga ancient men. Kining mga ancient men mo ni mga spiritual guardians, they are the pastors, the ministers, the elders, or the leaders sa sulod dina sa iglesia. Nganong sila may pamatyon kay sila man untay maghatag sa mensahe labi na sa health reform dadto sa membro, but because of their unfaithfulness nalaglag pud ang mga membro by following them. So dako gyud kayo ang ilahang rule, ang ilahang responsibility as ministers sa flock sa Ginoo, or the shepherds of His flock. But then ang ilahang gibuhat karon, they betray the Lord. Yes, mao gyud na siya, betraying by not living up to the light of the health reform nga dili pud sila mga vegetarian. No wonder nga mga membro daghan pog dili vegetarian, kay si pastor pod kay dili pod vegetarian. But then time will soon come sa judgment sa Ginoo, sa purification nga may tabo, pamatyon gyud ang mga unfaithful nga mga leaders sa sulod sa church, especially the ministers. Ug makit-an pod naton na dinhi sa tong study as we go along kung unsa pod ang ilaha pong rule, kung unsa po'y nakit-an ni Ellen White sa paghatag sa Ginoo sa message sa vegetarianism, ug unsa pod ang reaction
or ang acceptance ba o rejection sa mga ministers regarding ani nga kahayag. Diri napunta sa ministers of sin. Mabasa niyo sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 236. Who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household? Can we answer, am I the steward faithful to the sacred trust which is committed to me? To every man is given an individual responsibility. The watchmen have their specific work to discern the approach of danger and the sound note of warning. The soldiers of the cross of Christ are to have ears keen to hear. In their position of responsibility, katong gimension nato ganina nga nagid sila dakong responsibility. Ang mga leaders, ang mga ministers, they are to give the trumpet a certain sound that everyone may gird on the armor for action. What work are we individually doing for the Master, who are unfolding the truth to those who are in the darkness of error, who are holding forth the words of life? The enemies of Christ are many, who while they claim to be righteous, have not the righteousness of Christ. Daghan gyud ay kontra ang Ginoo, labi na mga katawan ang Ginoo sa sulod sa iglesia. They disguise themselves as the angels of light, but they are ministers of sin. So subo kayo nga daghan sa sulod sa tong iglesia, labi na not only sa mga members nga opposers sa truth, sa vegetarianism, sa diet reform, sa health reform, kay naapoy mga leaders nga nagbabagpod sila sa mensahe sa vegetarianism. Yes, makitaan po na ninyo, matestify po nato na kamo nga naa sa sulod sa iglesia or kita nga nasa sulod sa iglesia, makitaan jud nato na nga gamay ra gid kayo ang mga leaders o ang mga members nga vegetarian karon sa sulod sa tong iglesia. And then time will soon come, not too soon, nga hukman gid ni sila sa Ginoo. Pero karon kay open pa man ang probation, so naapay panahon karon sa pag-investigate, sa pagtuon. Naapay panahon karon nga pangayoon nato sa Ginoo ang kaalam regarding sa health reform. Actually, kini untang mensahe sa vegetarianism or health reform, ang dapat unta magmensaya ni ang mga pastors, mga leaders, ang mga ministers sa sulod sa iglesia. Nganong dili man sila kaminsay sa ere? Nganong dili man sila kaminsay sa pulpito? Nganong dili man sila kaminsay sa mga membro? Kay dili man pod sila vegetarian. Sa ato pa, ang vegetarian ra yun nga membro mooy makaminsay sa vegetarian nga mensahe. Di ba? Obvious magiging sanan kabalo magiging na. Pero mao lagi nga kita kay dili man ta ministro, dili man pud ta pastor dinha sa sulod sa iglesia, kita'y magmensahe karon sa mensahe sa health reform or vegetarianism sa diet reform. Unya, ang katong mag-oppose sa mensahe sa Ginoo kay they are the ministers of sin sa giingon dinhi sa Testimonies to Ministers. Okay, devil's messenger. Ingon dinhi sa Councils on Diet and Foods, page 453 and 454, why do some of our ministering brethren manifest so little interest in health reform? Anong dagan sa ato ang mga leaders, mga pastors, mga ministers, kay gamay ra ang ilang interest sa health reform? It is because instruction on temperance in all things is opposed to their practice of self-indulgence. In some places, this has been the great stumbling block in the way of our bringing the people to investigate and practice and teach health reform. Kini siya, babag po ni siya sa uban nga mga leaders nga magtudlo sila sa uban nga mga lugar. Kay nga naman, nahimo silang babag. Kay wala man sila nag-investigate o nag-practice o gitudlo pod ang health reform. Mao di ay. Mao di nga gamay ra kayo ang vegetarian nga mga Seventh-day Adventists nga mga leaders, nga mga ministers o pastors. No man should be set apart as a teacher of the people while his own teaching or example contradicts the testimonies God has given his servants to bear in regard to diet, kining pagkaon. For this will bring confusion, maghatag lang siya kalibog kung magwali siya nga wala siya nagkinabuhi ana sa iyang giwali. Kung dili siya vegetarian, obviously di gid siya katwali sa vegetarianism. His disregard of health reform unfits him to stand as the Lord's messenger. Mao gini siya nga kung ministers ka, leaders ka, pastor ka sa Seventh-day Adventist nga dili ka vegetarian, sa mata sa Ginoo, you are not the Lord's messenger or unfit ka
to stand as messenger of God. Siguro sa kadaghanan nga membro sa sulod sa Seventh Adventist tawgon kag pastor, ministers, elder baka or layman, pero sa mata sa Ginoo di kanya minsahero. Minsahero tud ka sa tao pero sa mata sa Ginoo unfit ka as God's messenger. So dako kayo og kalabutan ang kining pag-vegetarian sa sulod sa iglesia. Kay mensahe man ni siya sa Ginoo. Unya ko magit-an pa gyud nato din sa Sabbath school nga ang magtudlo sa Sabbath school ang mga leaders, ang mga teachers kay dili vegetarian. Unya kung naay maglingkod nga vegetarian, ang estudyante niya vegetarian tapos ang teacher niya kay dili vegetarian. Di ba insulto kay sa Ginoo? Nga dapat ang mga leaders sila to ang mag-set as an example sa mga membro. Nabali na noon na reverse. Ang membro na noy nag-vegetarian tapos ang teacher, ang elder, ang pastor, ang ministers dili vegetarian. Di ba kadako kayong insulto sa Ginoo? Mas nakadaog pa ang membro sa pagkaon, sa self-indulgence kaysa leader or sa pastor or sa ministro. Di ba? Mao ginang unfit gid sila tawgon as the Lord's messenger sa mata sa Ginoo. In regard pa yun sa diet, di ba dagan man branches ang health reform? Pero when it comes sa nutrition, sa diet, pag dili sila vegetarian, unfit sila to stand as the Lord's messenger. Okay, diri na punta strict temperance number 5. Councils on Diet and Foods, page 402. Let our ministers and canvassers, duha na, ang ministro ug ang canvasser pod. Kay ang status aning sa position sa canvasser kay pareho raman po ni sa ministro. Step under the banners of strict temperance. Never be ashamed to say, no, thank you, I do not eat meat. I have conscientious scruples against eating the flesh of dead animals. Grabe, no? Nya unsa may nahitabo karon sa mga ministro pag makabisita karon sa membro, labi na kung tuad to sa bukid, ihawan dayon og manok tapos tulahon dayon. Unya moingon din ang pastor ba or leaders or canvasser, mikao na lang midawat na lang kay mainsultuhan man pud sila. Asa daw ang gugma kung balibara na mo sila sa ilahang gihanda? Tan-awa lang. Mas gisunod pa nila ang tingog sa tao kaysa ang tingog sa Ginoo. Busa dili gid sila Lord's messenger. Unya dugay na ni siya nga gisaysay dinhi sa spirit of prophecy nga ang ministers o canvassers pa yun. Mailan na sila maligya og libro. Pero subo dili man tanan, pero nay daghan sa ilaha ga pamaligya og health books. Nya vegetarian pa yun nga books, cooking books sa publishing nato. Pero pag mangutana ang hintil or ang mamalitay sa ilahang libro nga vegetarian ba sila, pait kay tanan kay makatubag nga dili vegetarian. Tan-aw ra ga pamaligyag libro nga vegetarian pero dili vegetarian. So masawayan ta. Walay mosulod sa tong iglesia kay ang atong gipamaligya wala ta nagkinabuhi ana. Kinsa may maulawan ang Ginoo. Busa dako jud kayo kalabutan ang mga leader sa sulod sa church nga una gid silang magreporma sa pagkaon. Pero subo lang kay pag magreporma ka sa pagkaon, kay daghan jud mo tawag sa inyo or sa atoa nga offshoot. Nga dili manunta ni siya sa offshoot. Kay kining minsay para man unta ni sa atoa sa sulod sa Seventh Adventist. Pero mao na lagi, pailob na lang gyud ta kay nganuman nasulat naman. Okay, diri na pud ta sa act in concert. Kinsa may mag-act in concert, di ba? Kung concert din ha, daghan man mo magka-unison jud mo kay kung dili mo magka-unison sa inyong tingog, yabag ang kalabasan. Unya mao po ni sa mensahe sa Ginoo sa health reform. Ingon sa Councils on Diet and Foods, page 32, the health reform I was shown is a part of the third angel's message and is just as closely connected with it as are the arm and hand with the human body. I saw that we as a people must make an advance move in this great work. Ministers and people, imagine, ang ministers na po call out sa Ginoo. And people pa yun must act in concert. God's people are not prepared for the loud cry of the third angel's message. Nganong dili man prepared, andam ang mga 70 Adventists, kay wala man ta nagkausa regarding sa diet reform.
Okay, diri na pud ta sa sinful indulgence regarding na pud sa ministers on diet reform. Our ministers who know the truth should arouse the people from their paralyzed condition. Sa ato pa, dili sila ma-arouse kung dili sila paralyzed ang condition spiritually, dili ni sa literal dapat mutindog sila sa ilang paralyzed nga kondisyon and lead them to put away those things that create an appetite for flesh meat. If they neglect to reform, pag di sila magreforma, they will lose spiritual power, mawala ang ilang gawom sa spiritual, and become more and more debased by sinful indulgence. Sala. Pagpakasala dina sa minsay sa maayong panglawas ang gibuhat sa mga ministro nga wala nagkinabuhi sa vegetarianism. Okay, diri na punta sa evil example. Di ay ang ministro di ay nga gakaon sa maong karne, nagset na siya as evil example, not good example or godly example, but evil example. Councils on Diet and Foods, page 399. Let not any of our ministers set an evil example in the eating of flesh meat. Let them and their families live up to the light of health reform. Let not our ministers animalize their own nature and the nature of their children. Klaro kayo. Gi-call out na pud sa Ginoo ang mga ministers nga dili sila mahimong evil example sa mga tao, sa mga membro. Sa ato pa kung magisgot kag evil example, dauta na gid kay na, di ba? Kay di man magsulat ang Ginoo ani kung maayo pa ang pagkaon sa karne. Unya, gi-address pa gid ni siya sa mga ministro. Let them and their families pa yun, ang ilang mga pamilya. Busa, kung tan-awon gid nato ang mga pamilya sa mga ministro nato sa sulod sa Seventh-day Adventist, dapat nagreporma na gid ni sila. Let not our ministers animalize pa yun sa nature and the nature of their children, because what you eat is what you are. Mao gid na sa mga ministers. You know what? Kung tan-awon gid nato ang background sa mga ministers or mga pastors nato, sa nag-eskwela pa lang na sila sa theology, sa institution nato, sa educational institution sa atong simbahan, kay one of their subject is about sa vegetarianism or health reform or diet reform. But why is it nga pagka-pastor na nila, di man sila vegetarian? There must be something wrong, or there is this something wrong sa ilang teaching. Kay nganong dili man sila vegetarian pag mahimong pastor, di ba? Siguro ang gitudlo sa ilaha dina sa sulod kay dili siguro naa siguro'y kalabutan pod ning Levitical foods. I-appeal nila ang Levitical foods nga kung basahon nilang spirit of prophecy, wala man nagisgot ang spirit of prophecy sa Levitical foods nga kaunon siya karon. Kay ingon ang spirit of prophecy nga if meat eating was of ever healthful, it is not safe now. Sa previous nato nga ato ang gitakol sa subject regarding sa meat eating, naklaro man didto sa gisaysay nato nga dili na safe ang pagkaon sa karne karon. Karon nga panahon kay present truth man sa ato ang generation. Kay ang hinungdan di ay sa karne karon mao ni siya ang resulta ani kay cancer, tumor, pulmonary diseases ug uban pa. Mao na siya ang hinungdan sa meat eating. So balik ta sa mga ministers. Ngano man nga pag-graduate nila, duha man kabuk ang ilahang baruganan. Naay vegetarian ug naapoy Levitical foods. So busa di ay pabor sa ila ang Levitical foods. Mao nga dili nila iwali ang vegetarian. Murag pilion lang nimo ba dili siya compulsory ang vegetarian. No wonder nga makita nimo sa sulod sa iglesia dili mga vegetarian kasagara ang mga tao sa sulod. Kay ngano man gidoktrinahan man ang mga membro sa wala pa nakasulod sa Seventh-day Adventist sa Levitical foods. And then sometimes ba or naapa gyud nasulat dira sa spirit of prophecy nga pasudlon nila sa Levitical foods pag nakasulod na sila sa Seventh-day Adventist, pag nabautismuhan na, then aya padayon nila i-reform ang tao nga nakasulod. But ingon sa spirit of prophecy, this is a mistake. The very first work to be done is to what? Is to have this
reformation nga mensahe. Aya din sila pasudlon sa iglesia. Pero ang naitabo kay reverse, nabali. Pasudlon una, aya dayon reformahon. Nya ingon ang spirit of prophecy nga mali ni siya, di ni siya mao. Nya di magyud ta mo tuo. Mao nang akaron nga daghan kay mga dili vegetarian sa sulod sa iglesia. So balik ta sa ministers. So pag eskwela nila sa theology sa first year, ang background nila ana sa pagkaon, kabalo gid sila nga vegetarian. Kay mangaon man na sila dito sa cafeteria. Pag sulod nila sa cafeteria, wala may flesh meat dito nga gi-display. Yes, kung makaagto mo sa MBC o sa uban pa nga institusyon sa simbahan nato, pag moagto mo dito, kay wala jud na gi-offer or gi-display dina nga flesh meat kay puro na vegetarian. Hangtod nang graduate na sila. Pag graduate nila kay di pa man na sila diretso mapastor no. Kay magserbisyo pa man na sila, magboluntary pa man na sila, daghan pa man na sila agyan hangtod nga mapastor na sila. Kabalo na sila regarding sa vegetarian. Unya hangtod karon nga na pastor na di gyapon vegetarian. Busa pait kayo ang kahimtang sa sulod sa iglesia. Katong gibasa nato ganina nga mga kondisyon sa mga propeta nato natuman gyud sa ato ang panahon karon. Busa dili gid nato sandigan ang ato ang pagtuo dina sa mga leader sa sulod sa iglesia. Dapat we should work for our own salvation. Dapat kita gid ang magtuon, mag-investigate regarding sa message sa health reform. So mo ni siya nga evil example. So it also animalize the nature of the father and the nature of the children kung sige sila kaon ani sa flesh meat. Kay what you eat lagi is what you are. Diri na putas God's displeasure kung nalipay ba ang Ginoo sa mga leaders nga nagkaon og karne. Councils on Diet and Foods, page 401. As God's messengers, shall we not bear a decided testimony against the indulgence of perverted appetite? God has provided an abundance of fruits and grains which may be healthfully prepared and used in proper quantities. Why then do men continue to choose flesh meats? Can we possibly have confidence in ministers? Ihatag ba nato atong confidence? Isalig ba nato ang atong pagtuo sa mga ministers who at tables where flesh is served join with others in eating it? Nga nagkaon og karne, naguban pod ang uban nga nagkaon pod sa maong karne. You shall diligently keep the commandments of the Lord your God. Everyone who transgressed the laws of health will surely be visited with God's displeasure. So hukman gid sila sa Ginoo. Bisitahan man sila sa Ginoo nga dili kalipay sa Ginoo, displeasure. Ang katong nagsupak sa balaod sa laws of health. Ngano man na, unsay connection sa vegetarian sa laws of health? Ang connection ana, nagpasulod kag sakit sa imuhang lawas by continuing to eat the flesh of dead animals. Yes, that's fact. Mo na siyang giingon dinhi sa inspiration. Okay, diri na pud ta sunod sa positions of influence. Number 10, ministers on diet reform ang positions of influence. So, ingon din sa Councils on Diet and Foods, page 73. The gospel of health has able advocates, but their work has been made very hard because so many ministers, presidents of conferences, and others in positions of influence have failed to give the question of health reform its proper attention. Paita ani mga kaigsunan. Nga ang gospel sa health, ang ministry sa health reform, naagin na siya mga advocates o naadyo na gauna ani. By their work, hinay kaayo or lisod kaayo, makasulod ni siya dadto sa mga tao nga naa sa gawas. Kay mismo ang ato ang mga leaders, mga ministers, mga president pa yun sa conferences sa time ni siya ni Ellen White. Imagine nga, kini sila and others in position of influence pa yun. Nga ginalook up ni sila sa tao, sa mga membro sa panahon ni Ellen White. Men wondered at, okay? Mo ni sila ang eloquent nga mga speaker, nga mga leaders sa panahon ni Ellen White. Daghan sa ila
nasipyat. Nasipyat yun sa gingon diri ni Ellen White sa questions sa health reform. They have not recognized it in its relation to the work of the message at the right arm, as the right arm of the body. Nga right arm siya. Tuo siya nga kamot sa mensahe. While very little respect, imagine, gamay ra ang respeto, nagpasabot, gamay ra sa mga leaders ang vegetarian, ang nag-embrace sa health reform sa panahon ni Ellen White. Unsa na pud ka karon sa atong panahon has been shown to its department by many of the people, and by some of the ministers, the Lord has shown His regard for it by giving it abundant prosperity. Wow! Busa di ay nga dili katingala karon nga even ang naa sa taas nga sila unta tong mag-una sa reformation kay sila naman uoy nag betray sa trust nga gibilin sa Ginoo sa ilaha. Na-record nga sa panahon pa ni Ellen White, daghan na yun, nga nasipyat pa yun ning mga leaders sa ato ang conferences, leaders sa ato ang iglesia, mga ministers, mga pastors, when it regards sa health reform. So mao gyud na siya nga it is high time that we should investigate the message nga dili nato isandig ang ato ang pagtuo sa ilaha, mga kaigsunan. Kay atong ibalik ang Isaiah 66. Di ba? Purification man to, mao siyang Ezekiel 9. Nya gi-mention dadto ang mga wicked gipampatay ang katong mga wala nagdawat sa mensahe sa health reform. Isa pud nga hinungdan nga gipampatay pud sila because they are making flesh as their arm. Katong kahoy dadto, nay kahoy din na nga nagsandig sila. So nagsandig, nagpasabot ang kahoy manggod din na nagrepresent na siya sa mga leaders. Kay ang kahoy sa prophecy or sa symbol sa Bible, ang kahoy, leader na siya. Okay, siguro nakainomdom mo kang King Nebuchadnezzar, nagdamgo siya sa dako kay nga kahoy, tapos naputol to siya nga kahoy. Siya to ang leader or hari sa Babylon. Unya napildi na pud ang iyang gingharian kay napulihan sa Medo-Persia. So kining kahoy dinhi kay kahoy ni siya, mga leaders di siya sa sulod sa iglesia. So pag magsandig data ani sa ilaha, kay di yun ta masiliyuhan pod. Busa nga nag-counsel ang spirit of prophecy nga we should not make flesh as an arm. Okay, dinhi na pod ta little respect for the light, gamay ra sila og respeto sa kahayag. Nabasa na nato ni ganina pero balikon gyapon nato sa lahi na pod siya nga angle, sa lahi na pod siya nga passage sa Counsels on Diet and Foods page 24. 70 Adventists are handling momentous truths. Yes, tinuod ni siya ang 28 fundamental beliefs, ang stewardship, ang Godhead regarding sa Word of God, ang baptism regarding sa justification by faith, ang state of the dead, ang sanctuary, ang spirit of prophecy, o ang health reform. Di ba? We are handling momentous truths. But since our subject is about diet reform, isa na ang kamatuoran nga gidala nato kay mao ni siya ang health reform, ang diet reform, ang go back to the original diet nga mag-vegetarian ta. More than 40 years ago, the Lord gave us a special light on health reform. But how are we walking in that light? How many have refused to live in harmony with the counsel of God? As a people, we should make advancement proportionate to the light received. It is our duty to understand and respect the principles of health reform. Atong trabaho nga sabton og respetohon ang mensahe sa health reform. On the subject of temperance, we should be in advance of all other people, and yet there are among us well-instructed members of the church and even ministers of the gospel who have little respect for the light that God has given upon this subject. Wow, just imagine nga mao ni siya ang gibuhat sa mga ministers nga nakadawat nga mahon. Sila unta ang mag-guide sa atoa, sila unta ang mag-educate sa atoa, sila unta ang mag-preach ug mag-teach sa atoa regarding sa vegetarianism, sa health reform. But look at them now. Nga ginalantaw nato nga mga leaders sa sulod sa iglesia. It's been 162 years since the message came to the Seventh-day Adventist. Nya pila lang ang mga vegetarian karon sa sulod sa iglesia. Di ba? Wala pa yun. Kung naa may galecture regarding sa vegetarianism,
Very few yun kay very few raman pod ang nag-embrace sa mensahe sa health reform. They eat as they please and work as they please. So mao ni siya ang kondisyon. So we should open our eyes mga kaigsuonan sa kondisyon karon sa sulod sa iglesia ang nahitabo. Okay, let us continue. Disregard the light sa sa controlled by appetite sa number 12. Councils on Diet and Foods, page 162. As a people, we need to reform, and especially do ministers and teachers of the word need to reform. I am instructed to say to our ministers and to the presidents of our conferences. Okay, ministers and presidents of our conferences. Your usefulness as laborers for God in the work of recovering perishing souls depends much on your success in overcoming appetite. Wow! Dako day kayo kalabutan ang pagkaon. Ang kininggana nato sa pagkaon. Sa unsa man, success in overcoming our appetite. Nagdepende na siya sa pagdaog nato. Kay kung nadaog yun nato ni siya, then dagan yun musunod sa atoa. Dagan pod musulod sa iglesia nga makonvert sa mensahe sa health reform. Nagdepende na sa atoa or sa mga leader sa sulod sa iglesia kung nahimo silang unfaithful, then nagpasabot nga kung nakapasulod man sila sa sulod sa iglesia, ang nagpasulod pod nila kay dili pod matinumanon or the same ra gyapon sa ilahang karakter, the same ra pod sa ilahang pamaagi, the same ra pod sa ilahang status nga wala nga dili vegetarian nga nagpasulod pod sila dili pod vegetarian. Pero kung nagkinabuhi ka sa health reform, nagmensahe ka sa vegetarian, nagpasulod pod kag vegetarian sa sulod sa iglesia. Just imagine mo na siya. Kita unta ang light of the world, the salt of the earth. Naapay passage pagaling nga ang health reform is for our salvation and the salvation of the world. Yes, dagan mo ingon nga, yes, salvation man na siya sa lawas, salvation sa disease. Yes, that's the point. Kay kung atong hugawan, ang lawas nato by eating this flesh meat, nagpasulod tag disease sa ato ang lawas, especially kaning cancer germs nga gipasulod nato. Kay ingon ang spirit of prophecy, ang cancer germs gikan na siya sa flesh meat nga gipasulod nato sa ato ang lawas. Unya kung hugawan nato atong lawas, kung nagpasulod ta sa atong lawas sa sakit, then God will what? So we are defiling God's temple which is our body. Unya unsa itong giingon sa Corinthians, God will destroy us because our body is bought with a price and we are not anymore the owner of our body. Ang Ginoo na. So balik kita sa ministers kay ngano man sila tong gitagaan sa Ginoo sa responsibility, sila tong naay duty to educate the members regarding sa vegetarian. Let us continue. Overcome the desire to gratify appetite. And if you do this, your passions will be easily controlled. Then your mental and moral powers will be stronger. Kay pag mag-vegetarian ta, ang components gali sa health nato, kay mao man ni siyang mental, physical, moral, o spiritual. So, healthy gid dapat unta ni sila. Kay kung dili ni sila healthy kining components niya magpasulod ta sa maong karne sa ato ang lawas, then naa junay dakog epekto nga dili maayo or ill effect nga mahitabo sa physical, sa mental, sa moral o sa spiritual. Nya magsugod din siya sa dapat sa mga ministers nga sila to ang mag-una sa maong mensahe. Okay, disregard the light, number 13. Ingon din sa Councils on Diet and Foods, page 294, the Lord does not give light on health reform that it may be disregarded by those who are in positions of influence and authority. Wala naghatag ang Ginoo og mensahe sa health reform para isalikway lang sa mga leaders. The Lord means just what He says and He is to be honored in what He says. Light is to be given upon these subjects. It is the diet question sa pagkaon that needs close investigation, and prescriptions should be made in accordance with health principles.
Isa na pod ni siya ang mga medical doctors na to or mga physicians. Kay sila leader man pod ni sila sa linya sa medical. Nakaibalo gid ni sila dapat dili lang pud ang ministers ang magtudlo, sila pud unta dapat magtudlo sa mga membro. Pag naay mga forum, pag naay mga seminars, dapat sila ni ang naguna when it comes sa health reform or kaning sa ministry ba, kaning medical missionaries, sila gid unta dapat ni. Kay ngano man, right arm man, entering wedge man ni siya ang mensahe sa Seventh-day Adventist ang health reform. Mo ni siya ang i-introduce na to una unta. Pero unsaon na to pag-introduce kung dili ta mga vegetarians nga gidisregard na to ang light sa mensahe sa Ginoo? Okay, teach entirely opposite. Just imagine nga ang mga leaders, they teach entirely opposite. So, let us read sa Councils on Diet and Foods, page 38. The Lord has given His people a message in regard to health reform. This light has been shining upon their pathway for 30 years, and the Lord cannot sustain His servants in a course which will counteract it. He is displeased when His servants act in opposition to the message upon this point, which He has given them to give to others. Can He be pleased when half the workers laboring in a place teach that the principles of health reform as closely allied with the third angel's message as the arm is to the body, while their co-workers, by their practice, teach principles that are entirely opposite? Grabe, half sa gisaysay din sa spirit of prophecy kay wala nagkinabuhi sa mensahe sa health reform. Mga co-workers pagid ni sila. By their practice, teach principles that are entirely opposite. Just imagine sa ila paning panahon, while gamay pa sila, di ba? While gasugod pa lang ni sila, mga dagag dili ga kinabuhi, dagag opposer, dagag prejudice sa mensahe sa health reform. Unsa nakakaron? Nga isa ra ba sa description nga gihatag sa spirit of prophecy nga ang condition sa Seventh-day Adventist that daily the church is being converted to the world. Unya, ingon pa yun dito nga, the conviction is gaining ground that Seventh-day Adventist is giving a trumpet in an uncertain sound, that they are following in the path of the worldlings. Imagine, another passage pa yun ang condition kay the church has turned back from following Christ, her leader, and is steadily retreating towards Egypt. Nagpadulong dito sa Egypt. Retreating steadily padulong sa Egypt. Unsa hinungdan? Doubt and disbelief of the testimonies, unread and unappreciated, slighted and disregarded ang testimonies. Ang sinulat ni Ellen White. No wonder until today, gamay ra ang mga leaders, mga pastors, mga ministers ga kinabuhi sa health reform. Maihap lang siguro yun sa imuhang kamot. Inana kagamay ang ratio sa gakinabuhi sa mensahe sa health reform. Thinking nga how many millions ang 70 Adventist population worldwide? 23 million as to this date, 2026. Imagine, 144,000 lang ang kwaon sa Ginoo sa closing work for the church. Out of 23 million, 144,000, gamay ra gyud kayo ang masiliwan. Busa, nagpahinumdum na pod ang Ginoo that we should work out for our own salvation kay iya man ta. This is regarded as a sin in the sight of God. Sala ni siya. Pag moingon sila nga dili sala ang pag-disregard sa health reform, no, you are wrong. Kung wala ka nag-vegetarian nga Seventh-day Adventist ka, delikado ang imuhang kaluwasan dinha sa bar of judgment sa Ginoo. Yes, because ang light sa health reform gihatag sa Ginoo sa 1863 pa. Pila na katuig hangtod karon? 162 years or 163 years. Imagine. Dili pagyapon ta mga vegetarian. Kay ingon ang inspiration nga eventually be done away. Eventually unta nga mga vegetarian na tatanan. Pero look what had happened to the church. Until karon sige lang gyapon tag eventually. Walay kahumanan ang eventually be done away. Okay, diri na punta sa self-indulgence.
Okay, Councils on Diet and Foods, page 288. Even now, there are many of our ministers who do not practice health reform. Mo na giningingon sa inspiration, notwithstanding the light they have had, we cannot expect those who do not realize the need of abstemiousness in diet, who have had no practical experiences on this subject, to take at once the wide step between self-indulgence in eating and the most strenuous diet in health reform. Wow! Mo gyapon. Actually, it is not anymore surprising with the abundance of references nga gipambasa nato nga ang mga ministers who are opposer sa minsay sa diet reform, not supported by the tithe. Oy, sakit-sakit ni siya nga mensahe nga basahon nato nga ang mga ministro nga dili vegetarian dili suportaran sa ikapulo. Yes, gisultin siya ni Ellen White. Ingon ni Ellen White sa Councils on Diet and Foods, page 405. As God's messengers, shall we not say to the people, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God? 1 Corinthians 10:31. Di ba maumagid na ang pagkaon nato, whatsoever we eat or drink or whatsoever we do, tanan ni siya to the glory of God. Pero ang pangutana, kung gakaon tag karne nga gibawal sa Ginoo sa atoa karon, did we glorify God? Di ba? Wala, jud. Shall we not bear a decided testimony against the indulgence of perverted appetite? Will any who are ministers of the gospel, proclaiming the most solemn truth ever given to mortals, set an example in returning to the flesh pots of Egypt? Di ba? Ang mga ministers, mag-set ba sila og example nga mobalik og kaon og karne pareho dito sa Egypt? Will those who are supported by the tithe from God's storehouse, sila magyud ni kay ang ikapulo nato para magyud na siya sa mga trabahante sa gospel or gospel workers, di ba? Nya kini bang trabahante sa gospel workers sa at ikapulo nato nga tagaan sila, ato ba ni silang suportaran? Ingon diri nga, will those who are supported by the tithe from God's storehouse permit themselves by self-indulgence to poison the life-giving current flowing through their veins? Dili yun suportaran. Sakto yun ang pangutana, ang tubaga na dili suportaran. Do all to the glory of God nun ka. Di ba gibasa nato? Whatsoever you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Did we glorify God kung nagkaon tag karne? Nga ang minsay nato pabayaan ang karne. Unya ang katong ikapulo sa mga membro nga isuporta sa mga gospel workers, unya gapadayon gyapon og kaon og karne, suportaran ba nimo? Of course dili. Insulto kay na sa Ginoo nga gamiton ang ikapulo sa mga tao nga nag-disregard sa mensahe sa health reform. Asa man di siya ihatag, dapat ihatag na siya sa right nga channel sa katong mga leaders or mga pastors nga nagkinabuhi sa health reform. So that's the exact nga answer aning gisulti dinhi sa inspiration. Will they disregard the light and warnings that God has given them? Ilahabang isalikway ang kahayag sa mensahe sa health reform nga padayon gyapon na nimo og suportaran, di gyud na suportaran jud. Gisulti ni siya sa Councils on Diet and Foods, page 405. So diri na punta wholly disregarded. Councils on Diet and Foods, page 405. There are ministers who in their habits of eating have wholly disregarded the light God has given His people on health reform. Paita yugis tanan mga kaigsuunan. Tanan jud, mga opposer yun ni sila sa vegetarianism. Pag-isgot galing kag vegetarian, mo ginang muatbang sa imo og mo-oppose sa mensahe, naa na siya sa panahon ni Ellen White og di pod ikatingala nga daghan pod na karon sa sulod sa iglesia. Their self-indulgence has weakened their piety and diseased their spirituality. They have set the church members an example of intemperance. Naghatag silang example sa dili maayo regarding sa diet. In eating and drinking, and this has cut Dr. Kellogg. Kini si Kellogg, isa ni siya nga pioneer sa panahon ni Ellen White. Genius ni siya nga doktor
gipaskwela sa tuang iglesia, nga gimension ni Ellen White si Dr. Kellogg. And this has cut Dr. Kellogg to the quick. He has lost confidence in many of our ministers and church members. Okay, ga-advocate man ni si Dr. Kellogg sa health reform pero daghan sa mga daghan sa mga leaders, mga ministers dili mga vegetarian kay they wholly disregard the light God has given on health reform. So let us continue. He has been led to this by their failure to give up the use of flesh meat and other harmful articles of diet. So sa 20 manuscript releases 328, nabasa ba na ako ni ganina sa lahat na po dahil siya nga passage sa manuscript releases 328. Okay, dari na po ta willful sin. Counsels on Health, page 322. Of all men in the world, the physician and the minister should have strictly temperate habits. Okay? Motong na-mention ako ganina nga ang dili lang ang mga ministers kundi ang mga physicians or ang mga medical doctors sa ato ang iglesia nga dapat yun sila na maghatag og strict temperate habits nila. The welfare of society demands total abstinence of them, for their influence is constantly telling for or against moral reform and the improvement of society. It is willful sin sala ni siya in them to be ignorant of the laws of health. Imagine, apil ang mga ministro ani, apil pud ang mga physicians. Since we are talking about ministers, sala gyud ni kung dili sila magtuon sa health reform, di sila magkinabuhi og di po nila itudlo. Yes. It is willful sin in them to be ignorant of the laws of health or indifferent to them, for they are looked up to as wise above other men. Yes, that's true, that's correct, that's right. Kinigid sila. Labi na ning medical doctors or the physicians. Kay sila man ni ang mag-cure or mag-ayo ba sa mga patients sa sulod sa hospital. Unya kay balo gid tanong sa sulod sa sanitarium or sa hospital sa Adventist, kay ang preparation sa food dina sa cafeteria kay vegetarians jud. Yes, but sad to say, karon sa ato ang generation kay naatay mga doctors nga dili Adventist doctors pod. Of course because they are not Adventist doctors, unsa man pod ang ilahang ihatag sa ilahang patient sa tambag regarding sa pagkaon nga isulod nila sa ilang lawas. Di ba? Kung dili vegetarian ang physicians, of course, ang iya pong ibutang dadto sa iyahang suggestion pod sa iyang pasyente, of course, dili pod ang vegetarian nga diet. So, dapat jud ba nga mag-una sila kining mga physicians, labi na pod ning mga ministers, sige naman natog balik no, ang mga ministers, ang ilang trabaho sa sulod sa iglesia, nya kaning mga physicians pod. Because they are looked up to as wise above other men. Okay, dari na pod ta sa health reform neglected. So, let us read sa Counsels on Diet and Foods, page 452. Our ministers should become intelligent on health reform. Unsaon pagka-intelligent sa health reform? Kay in the first place, wala man nagkinabuhi, wala nagdawat sa mensahe. Unya ang components biya no sa maayong panglawas kay one of this is dapat mentally kay healthy unta. Dili healthy ang ato ang mental state kay gapatronize man ta sa flesh meat. But ingon dinhi, for us to be an intelligent ministers, labi na sa health reform, dapat yun mag-vegetarian yun sila. They need to become acquainted with physiology and hygiene. Dapat mabalaan nila ang function sa lawas sa tao ug ang hygiene. They should understand the laws that govern physical life and their bearing upon the health of mind and soul. There are precious blessings and a rich experience to be gained if ministers will combine the presentation of the health question with all their labors in the churches. But sad to say, kay wala sila experience sa vegetarian. Ang ilang experience kay to oppose, dili man tanan, pero
there are some nga ang ilang experience kay mao lang gitong mag-oppose sa nag-vegetarian. Yes, that's true. Naagid na siya. Busa, unsaon man nila paghatag og experience nga ma-relate nila dito sa membro nga mismo man pud sila dili man vegetarian, di ba? Wala gid siya makahatag og maayo dito sa membro. The people must have the light on health reform. This work has been neglected, and many are ready to die because they need the light which they would ought to have and must have before they will give up selfish indulgence. So kinahanglan gid nga maabot ni sa ilaha sa dili madugay ang mensahe sa vegetarianism para mareporma pod sila para mataas ang ilang kinabuhi tungod sa mensahe unta. Pero unsa may nahitabo sa ato sa panahon sa intercessory prayer, ang atong iampo Ginoo, nagaampo kami nga hikapon nimo ang mga doctors nga magtambal nga mag-ayo sa amo ang kauban sa simbahan nga nadina sa hospital. Imagine, ang mga 70 Adventist daghan mga masakiton. Cancer, tumor, and pulmonary diseases. Kung unsay sakit sa kalibutan, makit-anan nimo karon sa sulod sa 70 Adventist. Naunsaon na to pagkahimong light of the world and the salt of the earth? Kung masakiton man day gyapon ta diri sa sulod, di ba? Unya aya ra ta mag-vegetarian pag retire na ta? Retirable age na or nag-retire na ta? Di ba? Sayang ang gihatag sa Ginoo nga kahayag nga responsibility and duty nga wala nimo gi kinabuhi-an. Mag-vegetarian na lang kay nga naman nagkasakit naman. Pero sa wala pa nagkasakit kay hala sige kaon og karne dadto. Di mo tudlo sa vegetarian kay may pa man ang lawas. Pag abot na dayon nga nagkasakit na dayon, nagluya-luya na, aya pa rin mag-vegetarian, aya pa rin maghinay-hinay og wali dadto. Di ba mo man ang nagkakahitabo sa sulod sa iglesia? Hulaton pa ba nato na nga mga magkasakit na ta, aya pa nato dawaton ang mensahe sa health reform? Di ba where ulahin na ang tanan nga aya pa ka magdawat sa mensahe? Ang gusto sa Ginoo sa mga 70 Adventists, labi na sa mga pastors, kay sila man to ang mga watchmen, mga shepherd sa flock sa Ginoo, sila untay mag-una. Di ba? Pero unsay nahitabo? They have failed sa mensahe sa health reform. Contradict his teaching. So ingon din sa 7 Manuscript Releases 338, no man should be set apart as a teacher of the people while his own teaching or example contradicts the testimony God has given his servants to bear in regard to diet. For this will bring confusion. Dili gid siya mahimong mensahero sa Ginoo kung di siya vegetarian. Mao yun ang timaan nga dili siya tinuod nga mensahero sa Ginoo nga nag-disregard siya, nag-neglect siya, nag-reject siya pag di siya vegetarian, labi na ang mga pastors, ang mga leaders, mga ministers. And your disregard of health reform is unfitting you to stand as the Lord's messenger. Indulgence in meat eating, anti-drinking, and other forms of self-pleasing is injurious to the health of the body and the soul. Imagine nga kaning meat eating ka injurious to the health of the body and the soul. So last sa 21 kay Vision of Ellen G. White. So nakita ni siya ni Ellen White nga vision sa Testimony Studies on Diet and Foods sa page 197. I was awakened at 11:30 last night and commenced writing. We were in a meeting where important instruction in many lines was being given. Among those assembled were physicians, editors, publishers, ministers, and a large number of other persons. Nakita niya sa iyang pananawon. We were considering many things in regard to health reform. Daghan sila gisgutan bahin sa health reform. Mga leaders ang iyang gipang mention. The matters of exercise and reformatory methods in regard to the foods we eat were under discussion. So katong diet, pagkaon nga gipasulod nila sa ilang lawas, under to sa discussion nila sa mga leaders. Some were advocating a flesh diet. Just imagine. Daghan sa mga leaders nag-advocate sigyapon sila sa flesh diet or flesh meat diet. Grabe no? Diid sila ka agwanta sa sa pagkaon sa karne.
Speaking in support of this diet, they said that without it, they were weak in physical strength. So mo na ni siya ang kuan sa yawa sa panghunahuna sa opposer sa katong dili magpatudlo, dili mo lakaw sa light sa health reform. Kay pag mukaon daw sila og vegetarian diet, kay luya sila physically. Mo na po na karon. Right? Naka-experience mo ana nga pag ikaw ra ang vegetarian kay pag makabisita din ka sa balay sa lain tao kay paimnon kanila og tinula, pakanon kanila og adobo, unsa pa na dina kay kulang daw, weak daw ka physically kung vegetarian lang ka. So mao po nang gibuhat sa mga leaders sa vision nga nakit-an ni Ellen White. But the words of our teacher to us were, as a man thinketh, so is he. The flesh of dead animals was not the original food for man. Mo tong gisulat ni Ellen White, gisulti ni Ellen White nga kini yung flesh of dead animals was not the original food for man. Man was permitted to eat it after the flood because all vegetation had been destroyed. O, sakto man pod. Gipakaon sila sa Ginoo, gi-permit sa Ginoo nga mokaon sila og flesh meat, kay wala may mga utanon. But the curse pronounced upon man and the earth and every living thing has made strange and wonderful changes. Since the flood, the human race has been shortening its period of existence. Moto nagkamubo ang edad sa tao. Nya physically pod nagkamubo pod ang tao. Nagka-deteriorate pod physically ang height sa tao o unsa pod ang edad pod sa tao. Physical, mental, and moral degeneracy. Na ingon diriyo, physical ang lawa sa tao. Mental and moral degeneracy is rapidly increasing in these latter days. But these were unwilling to deny self, unwilling to yield their mind and will to the will of God. They were determined to have their own way, and they have realized in their own sufferings the sure results of such a course. But those who have occupied positions of influence, kinsa man ni sila ang mga leaders sa sulod sa church, have not appreciated the work which has been so long neglected. They have not become interested and diligent students of the building which God has made for His habitation. They considered it far more important to become learners upon subjects of less consequence to the human agent. So unsaon ta man ni karon kay sa vision ni Ellen White, sa spirit of prophecy, sa writing sa Bible, they are speaking one and the same. Nga dapat ang ministers should set an example. Good example, not evil example. Evil siya nga example by eating flesh meat. But good siya sa example, pagdawato nato or godly example, pagdawato nato ang message sa health reform ug magsulod ta sa vegetarianism. So mo lang ni siya ang ato ang study regarding sa ministers on diet reform. So magampo ta. Ginoong Diyos nga nasa kaitasan sa mga langit, salamat kaayo Amahan sa pagpasabot sa amoa sa role, sa responsibilities sa mga leaders, sa mga ministers when it regards sa diet reform. Nasabta na mo Ginoo nga individual ang kaluwasan, busa giampo na mo Amahan nga dugang pa nga masabtan na mo ang minsay nga gipadayag nimo sa Seventh-day Adventist. Salamat kaayo sa pagtubag sa among pag-ampo. Salamat sa imuhang grasya ug gugma amo ni siyang gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.